Okay, so pakinggan po natin ang announcement ni VP Sara kasi tatakbo na siya. Palakpakan! Nakakagulat. Nakakagulat! De, joke lang. Patuloy. Proverbs 19, verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Bakit niya dinadamay si Lord? Anong kinalaman ni Lord sa pagtakbo niya? Paano yung tinreten niya yung si BBM, si Boss Martin, at saka yung asawa ni BBM, si Madam Lisa? Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Di ba thou shall not kill? Bakit hindi na-counted kapag... ano ba yan? Yung salita ba ni Lord ay nag-a-adjust sa worldview mo, ma'am? Oh, come on. Come on. Talin natin. It took me 47 years to understand Okay? that my life was never meant to be only mine. Okay, so i-clear lang natin it took her 47 years para malaman yung public service is for the people. Tama. Kasi 47 years old na siya pero matagal na siya sa politika. Naging vice mayor siya, mayor siya. So, matagal na siya sa politics. So, for the nung nagsisimula siya, pang sarili. Tama. Hindi ba dapat kaya ka papasok sa politika dahil gusto mong magsilbi sa tao at hindi ito self-serving na trabaho? Like kung gusto mong, kung abogado ka siya, kasi abogado siya tapos gusto niyang kumita ng pera, di kumuha siya ng mga malalaking kliyente or maging corporate lawyer siya. Diba ganun yung ruta po kung gusto mo ng self-serving na pera sa career mo Pero when you say na it took you 47 years, ngayon mo palang na-realize? Ang tagal-tagal mo lang sa politika, ngayon mo lang na-realize na hindi pala dapat... Ladies and gentlemen, palakpakan yan. Unlike others, Okay? I may not have been born just to chase happiness. Wow. Should I give up or should I change the pavement? Sige. Talaga. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Okay. Sino ba yun? Hindi ako yun. Baka ikaw yun. Ikaw nanonood. Baka ikaw yun, ha? Talaga. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. So, parang kang special. Diba? Special parang siopaw, diba? Yung siopaw kasi. Di ba yung siopaw may may bola-bola, may asado, tapos yung may dot dito. Pag may dot sa noo, ibig sabihin special. Lagyan natin ng dot sa noo si VP Sara para special talaga yan. May special. Pero eto lang yung sa akin dito Kasi hindi lang naman siya yung hindi lang naman ikaw ang may responsibilidad sa bansa natin. There are many viable candidates. Hindi mo kailangang i-trust yung sarili mo sa stage para angkinin yung hirap na yon. Parang nahihirapan ka kasi. Ano to kasi ang nakikita ko dito instead of sense of responsibility sa bansa niya, it's a sense of narcissism. Na ako lang ang makakagawa. VP Sara lang sa kalam. Of course not. Ang dami-daming viable candidates dyan Hindi na lang ako magbabanggit. Baka sabihin yung bias ako. Pero ikaw na yung special na siopaw. Next naman. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tad-tad ng katiwalian. Okay. Pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023
Okay? na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Teka lang ah. Kung alam mo na nung simula pa lang, nung 2023 pa lang, ay may katiwalian na sa gobyerno ni Bongbong Marcos, bakit inantay mo pang maging 2024 kasi siya umalis eh. That is well recorded. Nasa balita yan. Pwede nyong hanapin yan. Pero bakit umalis ka ng belated? Nagdalawang taon muna dun sa termino ni Bongbong Marcos, 2022, 2023, 2024, bago siya umalis. 'Di ba? Tama, ganun yung timeline eh. Ibig sabihin, hindi sincere yung pag-alis mo. Parang hindi naayos. Di ba dapat kung alam mo na sa simula pa lang may problema na, kung mahal mo talaga yung bayan, aalis ka sa simula, hindi sa gitna. Oh, di ba? Ibig sabihin, excuse na lang yan para ipahid kay Bongbong Marcos yung mga kakulangan niya bilang Vice President. At this point in time kasi, nakakatakot naman talaga yung position niya. Kasi nga mai-impeach siya. Pagkatapos ng impeachment, meron pang nakabinbing criminal case sa ombudsman. If all of this falls down on her, kulong yan, sigurado. Tanggal sa politika, forever and ever. O, tuloy natin. Mga kababayan, Okay, hello? Kami yun? humihingi ako ng paumanhin. Bakit? Patawad Bakit? kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. So, this is an apology video. Di ba? Tama, nag-sorry siya eh. Bukod sa announcement, it's apology video. So, dapat i-rate ko to kasi YouTuber ako eh. Di ba pagka ang YouTuber nagsosorry, may rating dapat yan? So, pero nagsorry siya, ibig sabihin, alam niyang mali yung ginawa niya. So, bakit siya humihingi ng reward? Na, di ba, pag nanalo kasi siya, as president, parang reward yun eh. That's the highest position you can attain in this country, the president of this country. Biruin mo, ikaw na nga yung nagkamali, ikaw pa yung may kapal ng mukha humingi ng reward. Ano yan, reward? Ano yan? Nagkamali ka na nga dahil tinulungan mo yung mali ayon sa'yo? Tapos gusto mo pa, rewardan ka ng pagka-presidente? Ibang klase talaga, special talaga to. Lagyan nga natin ng pula sa noo, Diyos ko Lord. Dahil sa Putik. kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Alam mo, eto yung difference nila nung matandang Duterte. At least yung matandang Duterte, si Rodrigo. Ako, inaamin ko. Isa ako sa mga bumoto nun sa tatay niya na si Rodrigo. At least yun kasi pag nag-speech yun, galing sa puso niya. Whether yung galing sa puso niya ay totoo or hindi, kapani-paniwala. Ito kasi ang bagal magsalita. Biruin mo, yung nagsosorry kasi siya dito dun sa mga gut issues na Pilipino. Totoo naman talaga na mahirap ang buhay ngayon and pangunahing problema ng tao ngayon is yung gut issues. Pero walang sinseridad kasi na nararamdaman sa kanya. Pero mababasahin mo na nga lang. Oh. Ako kaya kong magsalita ng galing sa puso kasi nakikita ko yung problema ng bayan natin. Tapos ngayon, parang ipepeg mo yung sarili mo as the answer to this problem pag naging presidente ka. Tulul. Hindi ako kailanman Okay? natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Wala. Alam nyo, pag public figure ka kasi, dapat hindi ka balat sibuyas. Lalo na sa level nila. Kasi yung buhay nila ay bukas na libro. So kung ano mang sasabihin ng tao sa kanila, tatanggapin mo dapat. At tingnan nasa public space sila eh. Oh. Ang matakot ka dun sa mga kasong hinaharap mo. Kasi may plunder case ka sa ombudsman eh. Yun ang nakakatakot. Miski ako, natatakot ako para sa'yo. Partida, di ako supporter mo. O tuloy. Ngunit, Okay? may takot ako para sa ating mga anak. Bakit? Hindi ka naman inaano ng mga anak namin. Okay na kami rito, idol. May anak ka din, no? Pag-focusan mo na lang yun, tsaka yung tatay mo. Bakit kailangan pa yung... Bakit ikaw kailangan pang ikaw? 'Di ba? Nagkamali ka na nga eh. Inamin mo na nga dito sa video na to na nagkamali ka for helping Bongbong Marcos win the election.
So why are you trying to get the reward of being the president? Iba naman! Iba naman! Wag na ikaw! Puro kayo na naman eh. Biruin mo, nanalo na kayo nung 2022 and yung resulta, nag-aaway-away kayo. Tapos ibabalik ka sa pwesto, para saan? Para para gantihan yung mga kalaban mo? Yan yung literal na kain suka. Kasi nga, nakita na natin yung kalat kakainin pa ba natin? Di ba hindi na? Magpipili na tayo ng iba? Come on, masang Pilipino. Wag, konting 2 IQ points lang kailangan natin dito para makita na this is just a political move. Wag mo nang idama yung mga bata, idol. Malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Parang hindi naman sincere talaga. Nasaan yung tatay mo? Para sa tatay ko at sa pamilya Duterte. Palakpakan. Tuloy. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Parang I am Iron Man. Walang kalatoy-lato yung pagkaka-deliver di ba? Pagkatatakbo ka, dapat maangas. Ako, si Sara Duterte, tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Congratulations! Nagiging team sport kasi po ang ating politika ngayon. Tandaan po natin na inamin niya mismo dito sa kanyang public announcement na pagtakbo niya na nagkamali siya na nisusuportahan niya si BBM. So why would we trust someone na who has admittedly poor decision-making skills? Kasi tandaan natin, okay sana kung mali ka ng nasuot Kunyari magkaiba yung suot mong damit, hindi bagay. Pwede, di ba? Kasi yung mga ganun, minor mistakes yun Pero this is a major mistake na inamin niya na may repercussion sa ating bansa. Na mali daw yung pagsuporta niya kay BBM. So why would we trust this person na aminadong mali siya sa mga desisyong ginagawa niya? Iba naman, idol. Ako para sa akin, itong administrasyon na to, aantayin kong matapos. Aantayin ko kung matutupad ba ni BBM yung kanyang mga ginawa, yung mga kanyang pinangako, para masabi ko kung talagang nagkamali tayo ng decision. Until such a time na hindi pa tapos or hindi pa time limit si BBM, ibig sabihin, kaya pa, may pag-asa pa. Pero yung pagka-presidente mo, non-sequitur yan. Diyos ko Lord, self-serving yan. So ano ang moral dito? Pumili na kayo ng iba sa 2028. Iba naman. Yun lang. Kaya mga lods.